Napaisip ka na ba kung bakit maikli lang ang buhay ni Marco? Halina't tuklasin natin ang lihim sa likod ng kanyang katapangan. Kilalanin si Marco, 16 taong gulang, mahilig sa basketball, at kilala sa pagiging masayahin at matalino. Isang hapon, may napansin si Marco na kakaiba sa isang lumang bodega. Mga taong nagmamadaling pumapasok at lumalabas na may dalang mga kahon ng sibuyas. Pero hindi lang pala sibuyas ang laman nito. Dahil sa matinding pag-uusisa, natuklasan ni Marco na nakatago sa ilalim ng mga sibuyas ay mga illegal na droga. Nagulat siya at sinubukang tumakas pero nahuli rin. Dahil sa takot na mabunyag, pinatahimik nila si Marco sa isang madilim na eskinita. Kinabukasan, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Marco sa tabi ng kalsada. Nagkagulo ang buong komunidad. Bakit pinatay si Marco? Anong krimen ang nagawa niya? Labis na nalungkot ang kanyang mga magulang at nagalit ang buong barangay. Pero hindi nanaig ang takot. Nagdesisyon ang pamilya at mga kapitbahay ni Marco na lumaban. Nagtipon sila ng mga ebidensya, isinuplong ang sindikato at humingi ng katarungan. Nagbunga ang kanilang pagsisikap, sinalakay ang bodega, nahuli ang mga kriminal, at unti-unting bumalik ang pag-asa. Naging simbolo si Marco ng paglaban sa krimen at kawalang katarungan. Ang kanyang kwento ay nagturo sa komunidad na ang pagkakaisa at katapangan ay maaring magdala ng pagbabago. Kahit wala na siya, nananatili ang alaala ni Marco, nagbibigay inspirasyon sa San Isidro na ipaglaban ang kanilang karapatan at labanan ng krimen.